Hi guys, business update lang. Eto, alam ko may sinimulan akong isang video na live update, no? Meron lang akong ginaya na isang, I think it's a vlog na nagla-live update yung vlogger. Pero yun nga, sabi ko nga, I don't want to identify myself as a vlogger. Ang feeling ko kasi, no, with all due respect sa lahat ng mga vloggers, pagka sinabi kasi vlogger ko, parang yun ang pinagkakitaan ko. Whereas I really don't earn anything substantial from vlogging. Opo, merong monetization naman tayo sa YouTube, sa Facebook, pero hindi po yun talaga yung pinagkakitaan ko. Actually, maraming mga nagtatanong nga or nag-speculate na kaya daw marami daw akong pera ay dahil daw sa marami na daw kasing nanonood sa mga vlogs ko. Hindi po totoo yun. Hindi po yun ang pinagkakitaan ko, and probably that's one of the reasons why gusto ko rin na magkaroon tayo ng regular business update. I'm sure hindi naman to magiging interesting sa karamihang mga tao, pero I'm just going to put this out there sa sa vlog na ito, yung mga business updates natin, for the sake of doing a true log, no, na parang gusto ko lang na i-document ito, yung path namin, yung journey namin sa Manalo Group of Companies, journey ko as an entrepreneur, kung nasa na ako sa stage na ito. And today is September 5, Thursday, 2024. Okay, so business update. So definitely, business is always challenging, and particularly para sa amin, these are challenging times kasi may mga pinasok ako na mga bagong projects na hindi kami familiar. Like we started operating a hotel, we started operating a resort, a restaurant, coffee shop, and yung mga we started also in dealing with yung real estate, no, with regards dito sa ating property sa Manalo Resort Hotel Complex. So it's a 15 hectare. Una, akala ko 17 hectare siya, pero nung sinukat na ng geodetic engineers natin, lumalabas 15 hectares lang yung kabuuan. Alright, so I'm having a master plan built at the moment. Itong master plan na to, i-include na lahat ng mga plano natin para ma-improve talaga yung Manalo Resort Hotel Complex, including yung Manalo K9 kennels natin doon, yung dog school natin doon, and maaring magkakaroon tayo ng warehouse and factory doon. Pero lahat yan ay ilalagay doon sa master plan. Alright, so ngayon nagdadrive ako, nakikita nyo naman, pupunta ako doon sa site natin to make sure na okay yung yung paglilipat natin. Nailipat na lahat ng mga dogs mula doon sa lumang site, mula doon sa Makamot, Binangonan, kung saan nandoon nakatira ang Manalo K9 for the past 12 years. Nailipat na lahat ng mga dogs natin doon sa bago nating kennels sa Manalo Resort Hotel West Wing, doon sa sa mahabang parang Binangonan. So ang mga natira na lang, ilang pirasong na lang, mga materials pa, equipment na ililipat natin before next week. Ayun. So ayan yung status ng paglilipat namin ngayon. Mamaya iba-vlog ko yung kung ano makita ko doon. Hopefully malakas ang ulan ngayon. Nagbabadya na magkaroon ng bagyo ulit. Katatapos lang ng bagyong si Enteng. Buti na lang wala namang masamang nangyari sa mga dogs natin, sa mga alaga natin doon sa site, and sa mga tao din natin, okay naman silang lahat. Kaya dire-diretso lang operations. Pero ngayon may bagong bagyo nga, kaya titingnan ko ngayon ang status nila. Last bagyo hindi ako nakapunta kahit gusto ko, kasi trinatrangkaso naman ako, kaya mga 1.5 weeks ako hindi pa nakapunta ulit sa site. Ngayon, minabuti ko na pumunta kahit na medyo masama ang panahon. Pakita ko sa inyo. Ayan, tsura, kita nyo, kita yung mga ulap na yan, grabe. So, basa ang kalsada, magmomotor sana ako ngayon.
Pero inisip ko baka madisgrasya pa ako at hindi ko magawa yung mga dapat kong gawin ng maayos. And may mga dala-dala kasi ako yung mga gamit, baka hindi konbinyente kung magmomotor ako. And dahil nga malakas ang maulan, yung resort natin, yung coffee shop natin doon sa loob ng resort, yung hotel, bagsak po talaga ngayon. Negative kami. Palugi kami ngayon sa operations doon dahil sa mga ulan. Pagka nagkakaaraw naman, nagkakaroon din naman ng mga tao. May mga kumakain, may mga nagko-coffee, may mga nag-check-in doon sa hotel, may mga nagsuswimming. Pero pagka ganito, talaga, wala. So, eto, naninibago nga kami sa ganitong klaseng business. Nung summer, talagang ang laki ng kinita namin. And pagka umuwi ako, dami kong dalang cash dahil wala pa kaming maayos na remitting system noon ng cash. Pero siguro next summer hindi naman ganon. Pero after ng mga summer months, after ng mga June, ay medyo talagang doon ko nakita yung struggle naman ng mga may resort na pagka summer talaga ang laki ng kinikita, pero pagka hindi na summer, doon naman papasok yung dapat nakapag-ipon ka, dapat meron kang naitabi para sa operations mo. Kasi ngayon 24/7 pa rin kami nag-ooperate. Syempre mini-maintain pa rin yung mga pools, no? Ang daming nahulog ng mga daon doon sa mga pools, kaya na-stuck yung filter namin last time, yung pump namin, kaya inayos nila. Tapos yung coffee shop, nag-try kami na magkaroon ng parang kiosk sa may boulevard kung saan nagpupunta yung mga tao sa Binangonan, sa may malapit sa boat dock or sa Pritil. Pero medyo mahina din, kasi maliit lang yung tubo namin sa mga binibenta namin doon para makasabay doon sa market doon, kasi ang crowd doon walang A, B, C doon, parang medyo low end ang crowd doon, although meron siguro mga naliligaw na ilang mga yaming doon. Pero karamihan kasi maliit lang yung budget, kaya gumawa kami ng menu. Si Miss Michelle Simangan, gumawa siya ng ilang mga items na pwede namin mabenta ng mura, affordable, pero ang liit lang ng tubo, so hindi rin kami kumita doon. So I was thinking about this nung habang tinatrangkaso ko, and sabi ko, alam niyo, it's really exciting to do new projects. Nakakatuwa kasi talaga. Feeling ko parang serial entrepreneur na ako, na gusto kong simulan ganito, gusto kong gumawa ng ganitong project. Pero as I've learned many times in the past, kahit may mga bagong projects, I think yung core mo, yung mismong main business mo, kung saan ka nag-excel, kung saan ka talaga naging successful, kung saan ka nakilala, and kung saan malaki talaga yung revenues, dapat hindi ka mawala ng focus doon. Dapat nandun talaga at least mga 80 to 90% ng time mo. Kaya the other night, nag-post ako na ang business talaga namin is still to produce super dogs for the service of humankind. Yun ang tagline ng Manalo K9 simula nung mga year 2007 when we started, to produce super dogs. And to produce super dogs, we breed the best dogs with the best genetics. We train them the best way possible, international standards training. We feed them the best nutrition, SDN, the best dog food in the multiverse. We give them the best products, yung soaps natin, para hindi sila magkaroon ng problema sa balat. So lahat ng ginawa namin for many years na, many years, decades na, ay para dito sa business na ito. So nandito na yung expertise namin, dito kami talaga nakilala, nagkaroon ng maraming awards. So ito pa rin po yung business namin, kahit na po we're developing Manalo City, still central pa rin yung business namin ng dogs doon. Kaya po ngayon i-check ko doon yung bago nating facilities ng mga kennels to make sure na maayos ang lahat, and i-develop pa po natin yon. So this Manalo Resort Hotel is actually a pet-friendly property, a pet-friendly facility, pero mas lalo pa natin gagawing pet-friendly. So that's 10 minutes of a business update. Thank you po sa pakikinig.